Welcome to Donmar TV News Channel, mga balita sa buwan ng Oktubre. Ito na, favorite nyo. Ito yung pinoprotektahan yung mga troll. Ito na, next natin ha. Malupit to, malupit. Ito muna. Bago si ano, ito muna. Ayan. Ayan. So kaya pala, sabi ni Pinoy Ako Vlog, kaya daw dahil sa 91% na sumagot ay nakatanggap ng ayuda. Kaya daw 91%. Okay? What we can do is to educate them na huwag masanay sa pandali ang saya. We deserve a functioning president. We deserve a competent government. So ito na. Maganda yung komento ni Attorney Nick. Okay, ito yung komento ni Attorney Nick. Kung sino o anong man ka, ay pinagmumura ni Attorney Nick. Nakasama namin to dati. Una, ngawa ka na ngawa, kayo na imbes Dolomite, ayuda, ngayon man ayuda, huwag tanggapin. Ano ba talaga? Noong una daw, nagrereklamo sila sa Dolomite, dapat ayuda daw. Nung binigyan ng ayuda, magrereklamo na naman daw sila. Pangalawa, anong connect ng ayuda sa 91%? Matagal na nagbigay ng ayuda, pero ang survey ginawa nitong September lamang. Ibig mong yung sabihin, yung survey ginawa dahil sa ayuda. Alam ba ng mga nag-ayuda noon na magsisurvey ngayon kaya nabigyan ng ayuda? Ayun. Pangatlo, kaya patuloy yung pagbaba ng rating ng mga manok nyo dahil sa... Hindi ako nagsabi si Attorney Nick. Dahil tanga ka. Kaya kayo talaga. Abay, iniinsulto mo ninyo pa sumagot sa survey. So tilang hindi sila nag-iisip na nagsasabing satisfied sila dahil lamang sa ayuda. Paano mo ninyo may kayat ang mga nabayaran? Keme sa panig mo. Pang-apat, i-educate nyo. Kayo? Kumusta pala pag-aaral mo? Ninyo ng abogasya sa tingin mo? May K ka na? Kayo magturo sa taong bayan? Galit na galit si Attorney Nick. Magtuturo daw? Let's educate our mamamaya. Magtuturo si Pinoy Ako Vlog. Panlima, hindi ba functioning ang president? Halos linggo-linggo nagpupulong. Nagpupunta rin siya sa Taal nung sumabog sa bulkan. Sa bombing site ng Mindanao. Kayo nga, hindi namin makita pagmumuka sa ibang dako. Mas mainam nga na huwag mo ninyo ipakita mga pagmukha nyo nang di mawari ang direksyon. Ang taray ni Attorney Nick lumalaban. Pang-anim, anong competent government ang sinisat-sat mo ninyo sa dami-rami ng nagawa na nila sa dito? Galit na galit. Yun lang naman. Gusto ko lang sabihin yun kasi natuwa ako sa kanya. Kasi kilala ko si Attorney Nick. Very yan Yan yung yan yung ganyan magsalita. Relax yan. Pag di ba nakasama namin yan sa estasyon dati. Ganyan yan. Nung nakita ko yung ay! Si Attorney Nick nagalit! Ang lupit! Bakit napaka-importante nito? Wala lang. Nabanggit ko kasi to. Tandaan nyo, everything na nangyayari ngayon sa atin, okay, ay related sa 2022 election. Okay? Ulitin ko. Lahat ng mga statement ng mga politiko na yan, pasok yan sa 2022. Bakit lahat ng issue sasawsawan nito mga to? Kasi sa 2022, ang tawag dyan media mileage o sinasabi nga nila yung recall, name recall ang tawag diyan. Okay? Bakit? Ano ba ang status ng Senate ngayon? Ano ibig sabihin nun? Wait, ayan. Okay? Ito po ang status ng Senate ngayon. Re-electionist in 2022. Ibig sabihin, matatapos. Ito yung mga senador na matatapos na noong 2022 na pwedeng tumakbo. Okay? Ulitin ko. Ito yung mga kasalukuyang senador na pwedeng tumakbo pa sa 2022 kasi matatapos na kanilang term. Yan ay si Lacson, si Gordon, si Villanueva, Subiri, Gatchalian, De Lima, Pangilinan at Ontiveros. Kaya mapapansin mo, okay? Mapapansin mo, yang mga pangalan na yan ang madalas magkomento. Bakit? Libre. Libre yan. Tandaan nyo,
the more na nagko-komento sila na medyo issue, the more silang lalabas sa telebisyon. At dahil doon, name recall. Nancy Bicolona, dilawang government official lang ang iyakin at nang kakaso mga ordinary citizen. Kurikong, Trillanes, muntik na si Lenny. Correct. Okay? So yan ho yun. Libre hong media mileage. Kaya nga, pansinin nyo bakit ba sila daldal ng daldal? Kahit wala sila sa issue, kahit hindi sila kasali sa issue, lagi silang may komento. May issue. Ang issue, Meralco, magkokomento sila kahit di naman tinatanong. O kaya lagi na lang silang may press release. Kung hindi naman sa Meralco, meron naman issue dito tungari sa Dolomite, mag-i-issue na naman sila. May SAP, mag-i-issue naman. Kahit hindi naman nila, ano ba sila? Vlogger ba sila? Senator? Hindi nyo napapansin? Laging ganun Bakit yung iba tahimik? Kasi kakapasok lang. Hindi nyo napapansin? Kapapasok lang nila sa Senate, 6 years pa sila, so tahimik lang muna sila. Pag malapit na silang matapos yung term nila, tsaka sila mag-iingay. Yan ang style ng mga politiko sa atin. Kaya ng style. Hindi ko sinasabi, wala akong pinapatukuyan dito ha. Okay na lang ang bahalang connect. Ang end of term, ibig sabihin, senador sila ngayon, tapos na sila sa 2022, at hindi na sila pwedeng tumakbo bilang senador. Ano ang pwede nilang takbuhan? Either vice president, president, or congressman, o magpahinga na. So, dyan mo malalaman. Okay? Ulitin natin ha. Bakit ko pinapakita sa inyo to? Para maintindihan nyo kung saan sila nanggagaling. Kung bakit ba itong senador na ito daldal ng daldal? Itong senador na ito, walang ginawa kung hindi magkomento. Lagi na lang kontra, lagi na lang ganyan. Kasi, yan, matatapos na yung iba dyan. Kailangan nila kailangan. Kasi kung kung ang komento mo, ang galing ni Pangulong Duterte, hindi ka naman fi-feature sa media. Tandaan nyo yan. Hindi ka naman i-feature na mga news kung ang komento mo, okay yan Dolomite, panalo yan. Ang galing talaga ni Pangulong Duterte. Patingin mo, iko-komento ka, ilalagay, iko-komento, inyo-news ka ng news? Hindi. Pero pag sinabi mo, yang Dolomite na yan, nakakabulunan yan. Mali, nakakabulunan. Oo, yun, mabubulunan ka dyan. Lalabas ka ngayon sa news, Sabi ni Senator ganito, si ganito, yung pangalan mo laging paulit-ulit na si Senator ganyan, si Senator ganyan. O kaya naman, medyo play safe ka lang. Kunwari ganito hirit ha, ganito mga hirit niyan. Kunwari kakampiyan ngayon sa mga sa mga may hirap. Dapat yung Dolomite sand na binili diyan o pinambayad diyan dapat ibigay sa mga mahihirap. Ganyan yung mga hirit niyan. Magbanggit ka ng issue. Kunwari ako yung re-electionist o kaya yung tatakbo sa mas mataas. Bibigyan kita ng pwede mong i-comment. Kunwari, issue? Ano ba issue ngayon? Wala na issue ngayon As in, wala puro magaganda Ayan niya, kunwari lang ha, sa Meralco, ihirit yan. Dapat ang Meralco ay magbayad sa kanilang mga consumer dahil ng mga taong bayan na naghihirap na. Ayan, bayani na naman sila. Kaya, yan, teachers. Kaya naman, kunwari lang, sample. Ngayong pasukan, ha? Dapat ang mga estudyante ay bigyan ng mga iPad. Mga tablet ng gobyerno. Dapat ang gobyerno na ito ay magkaroon sila ng mas lasakit sa mga teacher at dagdagan sila ng sahod dahil mas mahirap ang ginagawa nila ngayon. Palakpakan naman yung mga... Ganyan sila. Parang syempre, ikaw, narinig mo sa TV yun. Hindi yun banat pero parang banat yun, so pipick upin ng news. Di ba? Uy, grabe si Senator ganito, concerned sa mga teacher. Di ba? Talagang bayani ito. Yan ang mga pautot nila. Di ba?
Kaya kayo mga kababayan, magkaroon tayo ng brain. Matuto tayong, ang tawag dyan, gift of discernment. Matuto tayong mag-discern kung itong politiko nito pumapapel lang o nagtatrabaho. Bakit? Tandaan nyo, ganito yan. Ganito yan. Kung ikaw, tumutulong ka naman talaga, hindi mo naman kailangan magkomento ng ganyan. Gumawa ka na lang ng trabaho mo. At saka sandali, ano ba job description mo? Senador ka, ikaw pala senador eh. Ikaw gumawa ng batas na makakatulong sa mga guro. Hindi yung, dapat ang mga guro ay bigyan ng ganito. Ala, kung momento, bakit? Sino ba solusyon? Ikaw! O, maging mautak tayo, ha? Savior daw para bida. Oo nga, may mga ganyan, mga bida-bida. Yan ang mga kaya nga pinapakita ko na sa inyo ito as early as now. Bakit? Magsisimula ng mag-ingay ito mga to. Maghahanap sila ng isyung sasakyan. Kaya nga ang bagay sa kanila yung kantang Sasakyan Kita. Yan ang mga tawag sa kanya. Kaya dapat, ito lang mga banateros, kaya dapat maging aktibo tayo. Huwag tayo yung pa-relax-relax. Matuto tayo mag-discern. Matuto tayong mag-share, kasi ganito yan eh. Pinaglaban natin 2016 na manalo si Pangulong Duterte. Ang ganda. Kita nyo naman, ang daming pagbabago, ang daming kaayusan, naayos. Ang taas pa ng rating niya. But 2022, gaganon yan. Ngayon pa nga lang ang dami ng dumilitaw na pangalan, nakakandidatong presidente, layo-layo pa, 20 pa lang ngayon, 2 years pa. Bakit? Pasensya na pero totoo. Maraming mga politiko sugapa, ginawang karir ang pagiging public servant. Ano sa kanila? Hindi naman dahil gift nila. Gusto ko to. Ito kasi sa tingin ko makakapagsilbi ako. Hindi. Meron nga akong kilala, hindi ko na lang babanggitin kung sino. Sobrang na-turn off ako dito. Sobrang na-turn off ako, sabi ba naman? Ha? Ano kayang itatakbo natin sa eleksyon? Ito yung 2019. Tapos, alam mo sabi, kasi para we stay relevant. So you are going to run for the election on 2019 just to stay relevant? Not because you want to serve the people? Yan ang isip ng mga politiko ha. Mataas na opisyal to. Pero hindi ko na lang sasabihin. Kasi nga sa kanila, job yan. Trabaho yan. Hindi naman sila nagiging senator, congressman, mayor, councilor, presidente, vice president. Hindi naman sila naggaganyan dahil gusto nilang pagsilbihan ng taong bayan. Dahil wala na silang pupuntahan. Kailangan nila ng, alam mo yung mapag-aaksaya ng panahon. Kailangan nilang, kasi it's a prestige. Ano ako? Tingnan mo. Senador ako, senador. O kaya congressman ako, congressman. Hindi dahil gusto nila magsilbi. Kaya dapat maging maging alisto. Magaling tayo sa discernment. Huwag tayong paluloko basta-basta sa mga comment lang ng comment. Yun lang naman sa akin kaya ako pinost to. Kaya ako sinasabi sa inyo to para maintindihan ninyo kung bakit yung mga ibang politiko hirit ng hirit. Daldal ng daldal. Walang ginawa. Kasi kung ikaw gusto mong tumulong, hindi mo kailangan dumakdak. Maggawa ka ng bill. Ano pa? Ang dami mong pwedeng gawin. Yung project mo, dun mo ibuhos. Hindi yung lahat na lang. Dapat ang ito. Dapat nakikialam pa kung saan-saan. Pakialamero. Iyon!